Kabayan, malapit na ba ang biyahe mo papunta dito sa Canada? I am sure na worried ka na kung ano ang mga posibleng tanong ng border officer sa Canada Immigration Port of Entry at mga travel documents kabayan na dapat mong dalhin na maaring hanapin sa iyo during interview. Well, maswerte ka kabayan kasi ang vlog na ito ay para sa iyo. At magbibigay ako ng bonus, okay? Magbibigay ako ng bonus kung paano check-in ang mga details sa working permit para ma-rectify kaagad ito kung merong pagkakamali. Welcome back puli kabayan, this is Daz from Daz Info TV, na isa pong OFW based po dito sa Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel, napadaan ka lang, nakita mo ulit itong thumbnail, please consider to subscribe kabayan, libre naman yan. Hit mo yung notification bell, yung all mismo, para like and updated sa ating mga incoming videos kabayan. At paki-like naman ng video nito kabayan, yan ang importante. Paki-like naman para mai-recommend ni YouTube sa iba pa mga Pilipino na nasa Pilipinas na nangarap na mapunta dito sa Canada. At lalo na yung mga OFW na malapit sa akin. Okay? At pakidamay mo na rin kabayan, pakipollow mo na rin ang ating FB page at Dad's Pinoy TV Canada kung gusto mong panood yung mga mini vlog ko patungkol dito sa buhay namin dito sa Canada. Before we proceed kabayan, I would like to welcome you. Congratulations kasi in advance kasi parating ka na dito sa Canada. Kasi after ng masalimuot at mahabang proseso na pinagdaanan mo, you made it happen na makarating dito sa Canada kabayan. Alam ko lahat tayo kasi pare-pareho naman tayo ng pinagdaanan. Okay? Bago ako makarating sa Canada. So, ganun din ang pinagdaanan ko, kagaya ng pinagdaanan mo, kabayan. However, kabayan, may isa pang hamon ang naghihintay sa iyo pagdating mo dito sa Canada. Walang iba kundi ang interview ng Immigration Border Officer na maaring madiskaril ang Canada dream mo kung hindi mo masagot ng tama ang mga tanong o maaring kulang ang dala mong supporting documents. Okay? So, dapat kabayan na paghandaan mo ito talaga. Dapat confident ka sumagot sa mga officer. You need to be smart. You need to be attentive, concise sa mga sagot when you are answering the border officer. So, kailangan relax lang tayo kabayan. Okay? Kaya naman in this vlog kabayan ay isi-share ko sa iyo ang experience ko during interview sa Canada Immigration Port of Entry by border officer dito sa Toronto Airport. Kasi last month kabayan, dumating ako, landed ako as temporary foreign workers. Siyempre, ang tanong naman ng immigration border officer ay based doon sa pathway na in-applyan mo. Okay? Kabayan, narito kabayan ang mga tinanong sa akin at posible ring itatanong sa inyo at mga travel documents na maaring hingin sa inyo pagdating nyo dito sa airport. Okay? Question number 1, ang tanong ng immigration officer, what are you doing here in Canada? So, ang sagot ko bayan, I came here for work. Number 2, ang tanong niya sa akin, how long you will be staying in Canada? Ang sagot ko, I'll be staying in Canada for 2 years. So, pangatlong tanong, when the last time you have spoken your employer? So, ang sagot ko, yesterday before my flight going here in Canada. Okay, ganun lang. Direct to the point kabayan. Number 4, ang kanyang tanong sa akin, what type of work you will be doing here in Canada? Sabi ko, as per LMIA, I am working as a retail sales associate. Number 5, ang tanong niya sa akin, how much your pocket money allowance? Ang sagot ko, I have 1,200 Canadian dollars in my pocket. Number 6, ang tanong niya, aside from luggage you have checked in the aeroplano, there is another parcel coming into Canada? Ang answer ko is no. Do you travel from UAE? Ang sagot ko, yes sir. Number 8 na katanungan kabayan, ang tanong niya sa akin, do you have any relatives or friend here in Canada? Ang sagot ko, simple lang, yes, I have brother here in Canada, but I have no friends yet. O, di ba? So, gano'n lang kasimple kabayan, concise, direct to the point. Direct to the point. So, gano'n lang kabayan ang tinanong sa akin ng border officer sa Canada Immigration Port of Entry ng Toronto Airport. Madali lang naman kabayan.
Madali lang yung sagot. Pero syempre, relax ka lang para hindi kabahan. Dapat concise yung sagot mo, direct to the point ang mga sagot mo. Now, bukod dun sa mga questions kabayan ng Board of Officers ay dapat ka rin handa na ibigay ang mga travel documents na hihingan sa iyo tulad ng mga sumusunod. So, yung travel documents na magpapain is randomly hinihingi niya. Hindi yan in order. So, number 1, maaring hingin sa iyo ang confirmation of approval or letter of introduction. Number 2, passport, of course. Number 3, LMIA or LAMIA copy. Number 4, contract or job offer ng iyong employer. Number 5, confirmation of submission. Okay? Number 6, biometrics request. Number 7, passport request letter. So, yun ang 7 kabayan, maaring hanapin sa iyo. Kaya, mag-photocopy ka na. After na interview kabayan, once the border officer is satisfied sa mga sagot mo at sa mga travel document na pinakita mo, the officer will hand over the printout. Okay, the printout of your working permit na kagaya nito. Now, as I have said sa intro na magbibigay ako ng tips kabayan kung paano check-in ang mga details sa working permit before you are leaving the counter of border officer ng Canada Immigration Port of Entry sa anumang airport dito sa Canada. You must check kabayan the following details on your working permit, such as number 1, correct ba? Tama ba ang pangalan tama ba ang pangalan? Tama ba yung birth of kapanganakan? Number 3, yung occupation or yung job title, tama ba? As per LAMIA, tama ba dito sa inyong working permit? Number 4, yung name ng employer, tama ba? Yan ang pinaka-importante. And number 5, kabayan, location at address as per LAMIA, kung tama lahat. Okay? Pag tama, okay na kabayan. Now, meron pa akong bonus kabayan. Please take note na dapat ang passport mo is valid for 2 years pataas. Okay? Para you will get 2 years validity of working permit. Okay? If your passport is valid up to only 2 years, you will not get 2 years working permit. Okay? If merong error sa working permit kabayan, please request the officer immediately to rectify para walang sakit ng ulo in the future. So, okay kabayan, malinaw? So, ayan po kabayan, sana makakatulong po ang vlog na ito sa inyo. If you think na helpful kabayan, please consider to subscribe at paki-like ng video nito kabayan para naman ma-recommend YouTube sa iba pang mga Pilipino around the globe. Tandaan kabayan, ito po ang working permit, valid for 2 years. Okay, so dapat lahat ng details ito ay tama para walang sakit ng ulo. Kasi mahirap ito baguhin kabayan kapag alam mo na, pagkalipas ng ilang araw o ilang buwan, saka ko lang makita na mayroon palang pagkakamali. Okay? So, this is Dads from Dads Info TV kabayan. At kung meron ka pang mga katanungan, i-comment mo lang yan sa comment section ng ating video kabayan. Sasagutin ko po sa abot na aking mga kaya. Doon po natin tuloy ang discussion patungkol po sa mga question mo dito sa Canada. Okay, this is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna. See you soon. Shukran.